Di talaga to tumitigil si Madam. Talagang nag-reply pa pero ang layo ng kanyang reply doon sa ginawa kong content. Ito yan mga idol, yung about ito sa OFW Kabayan Pension. Yung unang comment kasi nito ni pangalan nito, Sometimes When We Touch. Ang ganda pa naman ang pangalan nyo, kabayan. Shoutout po sa iyo, Madam, ha. Okay, sa nakaraan hindi ako galit sa'yo, ginawa lang kita ng reaction. Pero gagawan pa rin kita ng reaction kasi iba-iba yung mga comment mo eh. 'Di ba? Kasi yung una, sabi niya, gusto ko palitan ang presidente. Okay na walang pension basta maayos ang pag-aruga ng gobyerno sa mga OFW. Ngayon, ang reply ko, simple lang naman eh. Paano mo masabi na kahit walang pension, basta maayos ang aruga? Alam mo kung ano yung reply niya yan, no? So, ilagay ko dito. Ito yun ha, about to sa pension ha. Alam mo kung ano yung reply? Nakita mo kung anong nangyari sa Nabitay? Ha? Anong reaction niya? Hindi siya na-confirm. Hindi siya na-confirm. So kung may malasakit siya bilang Pangulo, dapat alam niya ang nangyari. Patawa-tawa pa. Ha? Patawa-tawa pa. Ma'am, minsan po, basa-basa din po tayo. Kaya nga bagay sa'yo, sometimes. Ma'am, sometimes. Ayan. Magbasa-basa din po kung ano yung kino-comment po natin. Ang pinag-usapan po natin dito is about pension. Pension po ng OFW. Anong pakialam natin dun sa Nabitay? Ano po nangyari dun kay Presidente? Bakit hindi na-confirm? Anong kaugnayan? Anong connection? Basa-basa din pag may time, Madam. Okay, sige, gagawa na rin natin. Sasagutin na rin natin. Total, nandyan na rin naman. Di ililihis tayo ng konti. O, di ba? So, regarding naman po doon sa Bitay, kasi may content din po ako regarding dito, wala pong magagawa ang presidente kahit hari pa yan. Okay, matutuloy talaga yung Bitay ng kababayan natin. Nakakaawa naman. At saka isa pa, wag na natin bagitin kasi nanahimik na naman yung pamilya, di ba? Condolence na lang po doon. Ang sinasabi mo kasi, pinagbibintangan mo si presidente na walang ginawa. Alam mo ba, panahon pa ni Duterte yan, matagal na yan, taon na po yan. Okay? Pero, sabihin mo, patawa-tawa, walang malasakit. Ang dami pong ginawa. Ginawa po ng gobyerno para mailigtas po yung kababayan natin. Alam mo kung anong ginawa? Kinausap, nag-offer pa ng blood money doon sa pamilyang namatayan. Okay, yung lokal sa Saudi. Hindi po pumayag yung pamilya. Saudi po ito, Madam. Saudi po. Saudi. Ang batas dito, okay, pag pumatay ka, buhay din po yung kapalit. Maliban lang kung papayag sila sa blood money. Ganun po. OFW ka, Madam. Hindi mo ba alam? Tagal mo na dito sa Saudi ata. Di ko alam kung Saudi ka ba. Basta sa Middle East. Ganun po. Bakit ano bang meron sa Pangulo? Kahit sinong Pangulo po, pag ayaw ng pamilya na pinatay, okay, wala pong mangyayari. Hindi man katulad sa atin, pera lang katapat, laya ka na. Di ba? Yun po ibig ko sabihin. Minsan din po, Madam, basa-basa din tayo may time. Ito, maka-Duterte talaga to. Ako, ulitin ko, wala naman kung pakalam kung sinong presidente ang mga nakaupo. Ang mahalaga sa akin, okay, katulad natin, katulad ko, OFW, gumawa silang batas para sa OFW. 'Di ba? Sabi, kaya nga ako nagsisigaw para kay BBM na permahan na niya yung pension para sa OFW. 'Di ba? Kahit sinong umupo diyan na presidente na yan, katulad ni BP, kung siya maging presidente, BP Sara, at inaaprobahan niya yung OFW pension, di maraming din magpapasalamat sa kanya. Mapa-PBBM ka man o mapa-Duterte ka man, wala, hindi na ang doon, wala na tayo doon. Mahirap lang kasi sa atin, suporta tayo sa mga politiko na yan, wala namang katulad nito, maka Duterte ito sigurado kasi banat siya lagi dito kay Marcos 'di ba? Sa tingin nyo, nung naging panahon si Duterte, kumusta naman po yung buhay nyo? 'Di ba? Bakit hindi niya ba't hindi siya gumawa ng batas para sa OFW pension? Bakit hanggang ngayon hindi marami pa rin mga OFW na hindi binibigay yung indemnity and service, vacation leave? 'Di ba? Ilang taon nakaupo si Duterte? 6 years. So hanggang ngayon hindi pa rin nasusolve. Kaya minsan meron tayong sinusuportahang pangulo, kung ano man yung senador, mayor, hindi naman tayo nagbibenepisyo Tuwing election, bibigyan lang kayo dyan sa Pilipinas ng 5 kilong bigas, ulam, tapos na, binintan nyo na yung boto nyo. 'Di ba? Tapos magrereklamo kayo sa gobyerno, 'di ba? Tayo'y magsikap ng atin sarili. Ang gagawin ng mga gobyerno na yan, okay, maglagay sila, gumawa sila ng batas. Tayo kasi OFW, focus tayo sa magiging benepisyo nating OFW. 'Di ba? Meron na, ang gugulo ng politika, ba't nakikisawsaw ka pa dun? Wala naman mangyayari din sa atin. O yes, mamimili tayo kung sino yung gusto nating ibubuto, sino yung gusto nating paupuin para mapaganda yung
buhay ng mga Pilipino, 'di ba? Mapaganda yung bansa natin sa Pilipinas, 'di ba? Pero kahit si Presidente PBBM ba yan o si Duterte man yan, kung hindi naman nagbabago katulad natin OFW, marami pa rin mga reklamo, 'di ba? Regarding sa mga benepisyo, wala rin. 'Di ba? Wala akong paalam kung sinong presidente ang pinapaupo natin. Ang makikita ko lang, ang malalaman lang natin is gumawa siya ng batas para sa ating OFW naman. Yun lang po yung point ko, hindi na ako lumalayo. Pati yung nanahimik, pinakakialaman nyo po. So, hindi na po about kay Duterte man yan o kay PBBM. Ang mahalaga lang is natulungan tayo mga OFW, 'di ba? Para pag nag-for good tayo, masaya kasamang pamilya at the same time meron po tayong makukuha buwan-buwan, 'di ba? Yung pension na hinahangad natin na maaprubahan kahit 3,000 ba naman every month. Imagine mo 'yon. Oh, 'di ba? Malaking tulong na po 'yun. Isang kabang bigas na rin po 'yun, 'di ba? Kalahating kaban. Kahit 'yun lang 'yan, malaking tulong na po 'yun. 'Di ba? Kasi ang presidente nagbabago-bago 'yan. Vice President nagbabago-bago, yung senador nagbabago din 'yan. 'Di ba? Pero pag tayo may pension, automatic hindi na magbabago yan. Hanggat buhay ka, magkakaroon tayo ng pensyon sa OWA, di ba? Sa OFW. Yun lang naman, napakasimple lang naman hinahanap ko, hinahangad ko dito bilang isang OFW Hindi po tayo pabata, patanda po tayo. Ayun, so naintindihan niyo po sa tawag dito, sometimes when we touch, di ba? So kahit sinong presidente na yan, pag oras, alam mo, ito lang tip ko sa mga kapwa kong OFW. Huwag na lang po natin daanin sa init ng ulo. Kung may kaaway po kayo na ibang lahi, o di kausapin mo ng maayos, kausapin mo yung boss nyo regarding dito. Huwag yung daanin sa dahas. 'Di ba? Kung ikaw, 'di ba, kahit sabihin natin may kasalanan yung ibang lahi, tas pinatay mo, wala. Damay-damay ka. Pati pamilya mo damay rin. Wala nang sustento. Kaya minsan palamigin po natin yung yung utak natin. Naintindihan nyo, madam? Naintindihan nyo na, no? Ayan.